MSME development is a key strategy to achieve the government's goal of inclusive growth and jobs generation. The 2013 General Appropriations Act, or the GAA, has earmarked funds under the budget of the Department of Trade and Industry to implement its big push for the MSME development. A major component of the MSME development program is the Shared Services Facilities Project, which aims to improve the competitiveness of the MSMEs by providing them with machinery, equipment, tools, systems, skills, and knowledge under a shared system. Rizal Province is host to various micro, small, and medium enterprises that, when given appropriate assistance in improving its productivity and efficiency, will generate more investments and create employment opportunities that will contribute to inclusive growth. The Rizal Micro, Small, and Medium Enterprise Development Program aims to create jobs and at the same time draw the majority of the economic sector to social mainstream and continuously reduce mass poverty, thereby achieving inclusive growth. In pursuing these goals, the Department of Trade and Industry Rizal Provincial Office is currently implementing various programs to assist 2,500 MSMEs, more specifically from the 5 major industry clusters in the province, with breakthrough projects such as the Shared Service Facility. For 2013, DTI in the province of Rizal was able to identify 20 SSF projects, 15 of which are established and continuously operating, benefiting MSMEs from the food, bamboo, furniture, gifts, decor, and housewares and garment sectors. Cooperators for these SSFs include cooperatives, associations or institutions of differently abled persons, women group, fisher folks and farmers who were found competent to manage shared service facilities for the benefit of MSMEs in the province. DTI's SSF project indeed accelerates achieving inclusive growth strategy of the government in the attainment of a vision of having a prosperous Philippines. Lahat sa Rizal, kasama at kaagapay sa kaunlaran ng buong bansa. Taas noo, Rizalenyo! Tahanang walang hagdanan. On its 41st year of changing the lives of differently abled people, the Tahanang Walang Hagdanan continues to empower handicapped persons. Through the shared service facility, the provision of heavy-duty welding equipment become complementary and support components in the furniture production, meeting the demands of the market for mobility aids and metal-based products, thus providing work opportunities with paraplegic and other orthopedic disabilities in Cainta, Rizal. Binigyan ng higit na kakayanan ang mga may kapansanan upang bumuo ng mga upuan para sa mga paaralan. Kayang-kaya kung sama-sama sa kaunlaran. Ang Tahanang Walang Hagdanan po ay itinatag noong February 21, 1973 na kung saan ay nakahingi po kami ng tulong sa DTI Rizal Provincial Office para po sa karagdagang welding machines na kailangan po namin para sa mga produksyon ng wheelchairs at mga school chairs. Ito po malaking tulong ng 4 na makinaryang binigay sa amin ng DTI. Salamat po. Bago po yung SSF equipment, ang sitwasyon po ng aming proyekto dito sa Tahanang Walang Hagdanan ay medyo mahirap po dahil kami po ay may mga commitment sa aming mga customers na kung saan napagkasunduan po kung kailan dapat i-deliver yung mga products. Kaya lang ang nagiging problema po, hindi namin ma-meet yung deadline. Dahil madalas nakakaroon kami ng problema sa aming welding machine. Minsan, kusa siya na-power off, medyo malaking problema po sa part namin sa production. So, ngayon po na nagkaroon po kami ng 4 na welding machine, bali 2 pong heavy duty na TIG, 2 heavy duty na MIG welding machine, na kung saan napapabilis po namin yung aming production. So dahil po dito,
na kaya na naming i-meet yung deadline ng aming mga customers. Natutuwa po ako dahil nandiyan po ang DTI nakaagapay ng tahanang walang hagdanan upang sa ganung paraan marami pang mga PWDs ang matulungan, ma-empowered para mamuhay sila sa sarili nilang pagsisikap. Hindi yung aasa na lang sa pamilya, kung kani-kanino. So yun po yung pinakamagandang layunin ng tahanan at syempre, kailangan din namin yung suporta talaga ng mga government agencies. Samahan ng mga kababaihang mangingisda at maghahalaman ng talim. In order to increase income and thereby improve the living conditions of the people in Talim Island, Binangonan, an enterprising group of women from the fishing community of Barangay Hanosa, Talim Island, Binangonan, Rizal binded together to set up and promote a garments manufacturing project where skilled women produce clothing line for children and adults. The shared service facility consists of sewing machines, edging machine, and cylindrical machine. Also assist the 30 women members in producing industrial rugs and linen-based products. Aside from DTI Rizal, this Women Association is also being assisted by the Asian Social Institute for Institutional Capability Building Needs. Ang SSF ay nagbigay dagdag pagkakakitaan bukod sa pag-asa para sa mga pamilyang mangingisda. Ang samahan po namin nagsimula 2007 at nagkaroon po kami ng pamunuan na ang aming samahan po ng member ay meron pong 20 sa simula. So ang amin pong mga gawain ay mangisda at sa nakaraan meron din po kaming mga pinangangalagaang mga kabataan na scholar po ng ASI. Siyempre po, noon ay masagal lang yung pagtahi namin dahil dadalawa lang po yung aming equipment. Saan po? Dati talaga nagsimula kami sa mano-mano. Mahirap talaga mano-mano kaysa dito sa ang high speed. Pagkabit mo sa ano yan, pagtungtong mo, okay na, makakatahi ka na. O, di ba? Yan ang malaking biyaya at yan ang malaking tulong na naibigay sa amin ng DTI. Bagong kababaihan, bangon kainta. For many years, water hyacinth has been considered nuisance plant. Thus, the enterprising women of Cainta have engaged in gathering of water hyacinth stalks and the production of pre-processed and defibered stalks. The shared service facility provided to this women association enables them to meet the demand and standards set by their clients. Hindi lang hanap buhay ang dulot ng SSF, kundi paglinis sa mga ilog at daluyan ng tubig sa bayan ng Cainta. At dito po, nagkaroon po kami ng usapin para dito po sa livelihood program ng Water Lily, na hanggang ngayon po, ito na po ang aming ginagawa. Nagsimula po ito noong 2011, ang Water Lily po dito sa Cainta, hanggang ngayon po, kami po ay nandito po sa kooperatiba na to. Una po sa kahirapan po na dinanas po ng mga nagtratrabaho po ng Water Lily na to, dahil po noon, kami po ay umaangkat at sa kababayan po namin ito kinukuha, yung Water Lily na sariwa, tapos ibinibilad po ito sa araw. Ano mang position po ito, pataas, pababa, hanggang sa kalsada po para lang po siya matuyo. Ang pinakamahirap po dito na problema na dinadanas po namin sa tuwing tag-ulan. Dahil sa tuwing tag-ulan, wala na po kaming choice kundi yung mag-antay na lang ulit para umaraw. Pero nung dumating po itong SSF po na galing po sa DTI, Shared Service Facility po, na hihingi po namin ng tulong sa DTI, malaking kaginhawaan po ang nangyari sa amin. Dahil unang-una po, na bago lahat, yung hirap na dinanas po namin, ngayon napakadali na. Mula nung ibinigay po sa amin ang dryer po, ng Water Lily dryer po, marami na po kaming nagagawa dito. Kung noong pa ilan-ilan, sa ngayon marami na po dahil sa tulong po ng dryer. Pagpapasalamat po sa DTI dahil sa paglapit namin po sa kanila, hindi po nila kami binigo. Monte Alba Producers Cooperative.
The squash ketchup production is a 5-year income-generating project of the Monte Alba Producers Cooperative. This cooperative is composed of 64 women and farmers in Barangay San Rafael Rodriguez, Rizal. With the shared service facility project, the cooperative is able to produce 3 variants of squash ketchup which are already available in local groceries and marketing events. Ang dating mano-mano na pagluluto at pagbobote ng ketchup ay naging mas mabilis at magaan sa pamamagitan ng filling machine at double-jacketed kettle. Ang Monte Alba Producers Cooperative po ay binubuo ng 60 miyembro ng kababaihan na mahilig magnegosyo. Noong 2008 po, ang Alay Buhay Community Development Foundation ay bumaba dito sa San Rafael upang mag-organisa ng isang samahan. Ito na po kami, ang Monte Alba Producers Cooperative po. Ang amin pong opisina ay nandoon sa may ibabaw ng bundok. Doon po kami gumagawa ng squash ketchup. May isa pa po kaming project, yung compressed charcoal, para magkasama sila sa isang lugar. So, hindi po medyo maganda yun. Tapos yung ketchup po namin dati, nung ginagawa namin ito mano-mano, nilalagay po namin sa isang malaking kaldero. Tapos, 1 hour po yan niluluto yung isang kalderong ketchup. Kaya po, 1 hour po namin hinahalo yan hanggang sa maluto. Ganon din po yung pagbobote, mano-mano rin. Tinatabo namin to, nilalagyan ng imbudo yung bote, tapos isinasalin. Kaya medyo matagal po, tsaka medyo hindi malinis kasi ang gatong po namin nun uling sa pagluluto. Ngayon pong nandito na po yung shared service facilities ng DTI, mas napapadali po kasi yung paghahalo po namin noon na umaabot po na matagal po at nakakapagod yung paghalo ng mano-mano. Ngayon po ay meron na kaming machine na kusa na po siyang naghahalo. So while nagmi-mix po yung machine, pwede na po kaming gumawa ng ibang bagay. Ganon din po yung pag-filling namin, pagbobote. Pinipindot na lang po namin yan, hindi na kami gagamit ng imbudo, diretso na sa bote yung ketchup. Tapos nung dumating naman yung DTI nga, nung ibigay sa amin ng SSF, ay nag-undergo din po kami ng mga trainings na binigay sa amin ng DTI kasama ang UPISSI tsaka ang DOST, katulad po ng effective pricing and costing. Bilang ako naman po ay isang may bahay lang, wala po akong trabaho noon, umaasa lang ako sa asawa ko, parang pinag-aabot ko lang yung income. Ngayon po, dahil meron na rin po akong napagkakakita, ito nga, natulungan kami ng squash ketchup, SSF, ganyan. Bali may dagdag po, merong dagdag na sa aming income. Gusto namin pasalamatan ang DTI dahil sa pagbibigay, napaginhawa nila yung buhay namin eh. Bali napadali yung paggawa namin ng ketchup, napabilis, napalinis, napadami yung aming produksyon. The Department of Trade and Industry, Rizal Provincial Office, shall continuously work with the public and private sector in the province of Rizal through the Rizal Small and Medium Enterprise Development Council to push for the establishment of more shared service facilities, thereby pushing for the economic development of the province of Rizal. This is Mercedes A. Pareño, the Provincial Director of DTI Rizal.